Hello guys, kumusta kayo? So ngayong araw ay mag-ferment naman tayo ng mga damo-damo, no? So kailangan ko mag-ferment, try kong fermentation, no, ng mga damo na pagkain para sa kambing. Magsusubok ako na magbuburo, lalagyan natin ng molasses, no? So meron tayong timba, malit lang muna na timba dito. So ito lang muna, at nagtatadtad ako ng mga dahon, may mga dahon ng nyog, kinunan ko ng tingting, no, tsaka pinaghihiwa ko ng maliliit, kinachap-chap ko, tapos lalagyan natin dito sa timba at lalagyan natin ng molasses bawat layer. Tapos hindi lang nyog, may mga damo din dyan na yung nauobserbahan kong paborito ng kambing, so yun yung pagkukuhain natin at ilalagay natin dito sa timba. Tapos i-ferment natin siya. Ang fermentation ng pagkain ng kambing or ng baka ay nasa loob ng 28 days. Kapag nailagay natin siya sa timba, lalagyan ng molasses, tapos isi-sealed, no? Kailangan hindi siya nakakasingaw para hindi siya amagin, no? So yun yung diskarte. Ito ay napanood ko lang din sa mga contents at gagayahin natin. Susubukan natin kung magugustuhan ng aking alagang kambing. Yung alaga kong kambing dito, ni minsan hindi nakatikim ng molasses. So susubukan natin mag-ferment para makita natin kung magugustuhan ba niya. Since buntis pa siya guys, no, at manganganak na siya, ilang araw na lang, malaki na yung tiyan niya eh. So ilang araw na lang siguro ay manganganak na yun, no. So susubukan natin itong fermentation ng mga damo. So yun siya guys, oh. Tinanggalan ko siya ng tingting, no. Berte, yung sariwang dahon. Tapos ito yung chinachap-chap ko. Ayan. Ayan, natapos ko na yung niyog. Yung ibang damo naman ang kukunin natin, no? Yung baging, yung mga baging din kasing kinakain to, dahon ng baging. Tapos itong parang ganito guys, oh. Itong parang pako. Kinakain din nila to, pero hindi lahat. So mamimili lang tayo ng siguro yung mura lang, no? So yun lang yung kukunin natin. So ito yung kambing. So ayan. Yan siya. Buntis yan. Hindi ko lang na-compute kung ilang araw na, no. Pero malapit na yan kasi nagaano na yung ano niya eh, yung dede niya. So magsusubok naman tayo nitong pagbuburo ng nitong damo at lalagyan natin ng molasses. So itong kinukuha ko guys ay mga mura. Yung mura lang ang kinukuha ko, na yung parang pako. Natalas pala yung dahon nito. Magaspang siya. Tapos siya nating i-chop din ulit ng pino para kapag nilagay natin sa timba ay talagang naka-flat siya, no. Tapos kapag nilagyan natin ng molasses, para kahit papano habang siya pine-ferment natin, lumapat siya ng lumapat talaga, no. Tapos itong ganitong dahon ng baging to guys, no. So yan, marami kasi nito dito. So ito din yung isa sa mga naobserbahan ko na paborito niyang kainin. So maglalagay tayo nito. Ayan, ayan na siya, no. Ayan, nandyan yung niyog. Minimix na natin. Tapos kapag marami na ito mamaya, imimix natin yan. Equal na mixing, no, bago natin ilagay dun sa timba. Para kung sakaling magustuhan niya to guys, no. So gagawin na natin to. At kahit isang beses lang sa isang buwan, at least makatikim sila ng ganito, no. Pag nagustuhan nila to, nagpa-plan na din ako na magtanim ng napier. So bibili na lang ng seeds kahit sa Shopee na lang, no. Tapos magtatanim na lang ng napier. Ang napier kasi yung parang mais, no? Meron pang tinatawag na yung maramais kung tawagin. Yung parang mais din siya. Ang mais kasi paborito din yan ng kambing, no. Tapos to naman yung Carabao grass, no. So yan. Nakikita nyo parang dahon din siya ng mais, no? Yung mga batang mais. Yan.
Tapos yung mga gantong dahon guys, oh, no? Yung may bunga na kapag natuyo eh kumakapit sa mga damit. Ayan oh, yung gantong dahon niya, kinakain niya rin. Tapos ito. Ito oh, no? Ang kambing, ang kinakain lang naman yan ay more on dahon. Dahon lang naman yan sila. Tapos ito guys, no? Ito oh. Ito lagi ko din to nakikita sa Facebook, yung mga napa-farming. Itong napakatibay bunutin nito, itong damo na to. Kapag mga nasa taniman, napakahirap niyang bunutin. No? Ayun oh. Yung itong dahon. Tapos, tinik or yung makahiya, no? Kumakain din sila niyan, dahon. Minsan yung bulaklak niya, paborito niya rin yan. Tapos ito, magsusubok din tayo nito. Ito yung may bulaklak na purple na to. Ano ba tawag nito? Dito sa amin ay tinatawag namin tong almaminto. So yan, yung parang may buntot. Parang buntot ng pusa na meron siyang bulaklak na kulay purple. Ayan o, kaya yan may mga putol sa dulo kasi yung kinakain din nila, no? Tingnan natin kung ito ay mababad sa molasses, kung gugustuhin din ba nila. Ito na siya guys. Dinagdagan ko din siya guys ng dahon ng saging. Ayan o. See? Kasi mga saging dito, paborito din nila. Yung mga saging dito, hindi na nakakalaki yung mga sucker nila. Kasi ubos na nila ng pudpud ng kain. So ito guys, so may nakita ko bali na dahon ng saging. Kunin na lang din natin. Mas madali sana to kung merong ano, no? Yung feed miller, no? Yung makina. Kaso wala pa tayo nun. Tsaka subok pa lang naman ito, no? Hindi natin na alam kung magugustuhan ba ni Marilag. Kapag nagustuhan niya, ay di susunod babawi tayo, ano? Anuhan natin siya ng maraming pagkain. So yun lang muna guys, no? At update ko kayo kapag isinali na natin sa timba natin, no? Kapag yung lalagyan na natin ng molasses at kapag isisilid na natin. So ito na guys, ginabi na nga tayo, no? At ito na nga ginagawa natin, no? So ayan na yung timba natin. Ayan na yung molasses. Yung binili naming molasses ay nasa 1.5 liter lang muna. Kasi subok lang naman to. Dahil first time. At hindi pa tayo sure kung talagang ito yung magugustuhan na ating Marilag. So ayan yung molasses natin, no? In-order lang din namin ito sa Shopee. So ngayon, obserbahan natin, titingnan natin kung magugustuhan nila ito. So after 28 days, mula ngayon, ay tsaka natin ito bubuksan. At dapat ay hindi ito maka-absorb ng singaw. Kasi kung makakaano ng singaw to guys, aamagin ito, no? Yun dapat yung iiwasan natin. Hindi dapat siya papasukin ng amag. Kasi kapag ito inamag, mag-accumulate ito ng amoy. Magkakaroon ito ng kakaibang amoy. So ito yung hindi magugustuhan ng ating alaga kapag nagkaroon siya ng kakaibang amoy, no?
So, ayan. So, ito na guys yung ating fermented na mga damo. So, sa isang container siya, ito yung 16 liters na tintura, no, na timba. So, yun yung ginamit natin. Since subok lang naman ito, at ito yung molasses natin. So, 1.5 liter. 1.5 liter, 1,500 grams. So, halos kalahati din yung na-consume natin. So, ayan. Tapos, i-ferment natin to within 28 days. Starting today, so matatapos ito on March 18. Ayan. So, 19, pwede na natin siyang buksan. At tingnan natin kung ano yung kahihinatnan. Dapat, wala itong amag. Kasi base dun sa napanood ko, dapat hindi ito inaamagin. At dapat yung amoy nito ay mabango, no? Alam niyo yung halaman na kapag tinabas, tapos yung mga dahon niya, yung maaamoy mo sa dahon niya na parang ang bango-bango yung pagkatuyo niya, no? O kaya yung dahon ng gabi kapag nagpapatuyo ng dahon ng gabi. Kapag sa hapon, kapag yung patuyo na, maaamoy mo talaga na parang ang bango-bango. Dapat ganun yung magiging amoy. Hindi daw siya magiging maasim dapat. Dapat yun daw yung maaamoy natin at hindi siya magkakaroon ng puti-puti o yung amag na tinatawag. Kasi makaka-apekto daw yun sa alaga natin. So let us see kung ano yung magiging kahinatnan nito. So we'll update you guys kapag ito binuksan natin. No? So yun lang, and thank you for watching. See you in our future vlogs. Bye!